Mayo-mayo o utamanan, pagidait. Pero ang siling naman sa Biblia, kung magsilingan tao pagidait, hinari mag-aabot ang distraction. Right. Hallelujah. Tek malapit na siya. Amen. Wala taga-kalipay sa distraction. Right. Kakalipay kita, thank you no, malapit na mabalik. Amen. Right, Lord. Hallelujah. Gabi? Gab. Wala, oh? Parang sinuwi, no? Im. Basahan ni Brother Gab ang Una-Juan, Kapitulo Tikta na lang, Gab. 1, Tikta na lang. versikulo 7. Dua lang bangko. Una-Juan. Una-Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Yes, Lord. Unang 1:1 Apang kun nagalakat kita sa kapawa, subo nga siya yara sa kapawa, may paghiyambitay kita kag ang dugo ni Jesus nga iya anak magatinlo sa aton sa tanan nga sala Okay. Hindi ba problema dyan, no? Sa aton? Okay, wala. Kabayan Diyos, mapagkamaayos pagpasa. Yes. Lord. Thank you, Hallelujah. Lord, sa kabutihan mo. Sa pangalan ni Lord Jesus, nawa ang Holy Ghost magagayang. Amen. At kada isa. Right. Nang po ang sa ngalan mo sa santanan. Amen. Magapin mo. Amen. Ka-fellowship kita. Amen. Tanang ka host. Amen. Wala din bisita. Amen. Si Kristo hindi man atong bisita. Right. Sila sa Ginoo. Duwa o tatlong natipon siya ngalan, sigurado ari sa satan. Samtang nga si Kristo ay sa kalimutan, nagkanto sa Jerusalem, kita sa madamo ito. Ang mga tao, nagsinditan, nagdayaw, nag-aliluya, nag-praise the Lord. Tuwa ang Ginoo. Amen. Kaya man, gusto bitang Diyos nga siya simbahon. Right. Hallelujah. Sa langit, kaya simba siya. Amen. Wala man tutingon sa langit. Wala daw, wala gabi. Ang Diyos kapangita sa matagtuod ng nagsimba. Amen. Praise Lord. Kag sunod sa kay Pablo, sa antes magamot ang Ginoo, kinahanglan magatipon kita anay saya. Siya ang pulong. Yes, amen. Magatipon kita kay Kristo, pagi siya pulong. Right. Hindi pagi sa relihiyon, Amen. Right. kundi pagi sa iyang pulong. May fellowship kita. Amen. Si Kristo ang kapawa. Praise the Lord. Kag wala siyang kadulong sa iya. Amen. Siya ang kabuhi. Yes. Right. Amen. Ang ka-fellowship natin, ang kapawa. Amen. Wala kita fellowship sa kadulong. Amen. Ang sino man niya napuport sa kanyang kapatid, wala siya sa liwanag. Amen. Kasi kadiliman. At siya ay mamamatay tao. Tama. Kaya huwag kayo magpuot sa isa't isa. Hindi kagaya ni Cain na puot kay Abel. Sasabihin ng tao, marami siyang kasalanan. Sabi ng Panginoong Diyos, hindi pa naman nakaabot yan ng 490 na kasalanan. Papupuot ka na, galit ka na. Kung bilangan lamang ng kasalanan, hindi na mabilang ang ating kasalanan sa Tama. Diyos. Right. Right. Salamat. Kinuha ng dugo ng Kristo. Thank you, Lord. Ang Amen. ating kasalanan. Ay, Glory
Thank you, Jesus. May mga nagpe-fellowship sa dilim. Paniki sa ngayon. Right. Sila ang mga nilalang sa dilim. May mga alam niyong langgam, subay. Ga-fellowship ang subay. Pula. Pero hindi pwede mag-fellowship ang subay na ito, ang gagang pula. Away siya. So hindi rin pwede mag-fellowship ang dilim at ang liwanag. Tama. Right. Hindi rin pwede mag-fellowship si Cain at si Abel. Hindi pwede mag-fellowship ang mamatay tao sa nagmamahal, umiibig. Hindi pwede. Ang nagkakristo, may fellowship. Amen. Bago pala pahabaan, 30 minutes lang ako mamaya. Kung nang tigasalungan, Okay. malapit na. Ayaw pa. Buksan natin ang unang Basis of Fellowship, paragraph 62. ang basihan ng pagsama-sama. See, Fellowship is when we can come together ang fellowship kung tayo ay pumunta o magkakatipon ng sama-sama. Now you can't make like crows and doves. Ayan. Ang kalapati, hindi mo pwedeng mag-fellowship sa mga uwak. Ang Kristiyano uwak. Ang manampra ay manasari, mali. Ang Kristiyano ay kalapati. Ang hindi Kristiyano, uwak. Sige. They can't have fellowship. Wala silang fellowship sa bawat isa. Ganon din ang pato, itik, at manok. Hindi pwede mag-fellowship. Ang gusto ng pato, itik, tubig. Oh. Hindi naman gusto ng manok yun. Kaya hindi sila pwede mag-fellowship. Pwede mag-fellowship ang templo ng Diyos at ang Diyos-Diyosan. Ang sagot, hindi. Pwede ba mag-fellowship ang komunistang Russia sa mga hindi komunista? Pwede ba mag-fellowship ang Israelita sa mga Muslim? Ang sagot, hindi. Ang mga nilalang sa babaw, pang-ibabaw yan. Ang nilalang sa tubig, pantubig yan. Kaya ang bawat bagay nilikha ng Diyos ayos kanyang uri. At para sila sa isang lugar na yan. Their diet is different. Ang uwak at ang kalapati, ang panglasa, magkaiba. Pero tandaan mo, ang uwak dito, hindi literal na uwak. Ang kalapati, hindi literal na kalapa, na ibon. Ang pag-usapan dito, Kristiyano, Right. at ang hindi Kristiyano. Right. Ibig sabihin, magkaibang panglasa. Sa oras dito, makikinig ka ng Word of God. Pag marinig mo ang Word of God, masaya ka. Natutuwa ka. Kasama ng Diyos. Pero hindi pwede na maka-fellowship natin sa gitong bagay ang mga sabungiro. Right. Hindi sila matutuwa. Right. Boring sa kanila. Right. Ang pinahanap nila, ang ka-fellowship nila sa bungiro din. Right. Ganyan ang mga marites. Naghahanap ng ka-fellowship. Nakikaalam sa buhay ng may buhay. Sabi pa nga, huwag kayong makialam sa mga bagay ng iba. Right. Right. Their habits are different. Ang kanyang pag-uugali ay magkaiba. To have fellowship as long as you are in agreement.
Paano kayo mag-fellowship kung wala kayong pagkaisahan? Pwede bang lumagad ang dalawa na hindi magkasundo? Hindi pwede. Paano lumagad ang dalawa patungo sa paglilingkod? Kung di sila magkasundo, Right. kailangan may pagkipagkasundo. Amen. Kaya ang manampalataya, hindi pwede na magkaroon ng agreement sa hindi manampalataya. Right. Sige? Now, what makes man long to have fellowship? Ano ba ang nasa tao? Bakit gusto niya na may fellowship? Siyempre, panglasa yun. Amen. Alam mo yung makati ang kamay? Ang ka-fellowship noon, majumira. Yun ang hinahanap niya. Kung ano makabubusog sa kanyang panlasa. Right. Kaya, basketball player siya. Mayroong agreement. Kapag hindi sila magkasundo na dalawa sa isang bagay, hindi sila pwede magsama. Amen. Siya natin. What makes us come together and want to fellowship with one Ano another? ang bagay na tayo'y sama-sama para mag-fellowship? Mayroong pala isang bagay na kailangan pagkasunduan natin Amen. Right. upang tayo'y mag-fellowship sa isa't isa. Sige? Because there has to be some kind of a strain from that. May tama yun. May mga bagay kasi na parang kaibahan para magkaroon ng fellowship. Amen. Ikaw, ako, na ipinanganak sa muli, may isang bagay sa loob natin. Hinahanap natin ang fellowship ng Diyos at tayo. Yun ang ating hinahanap. Kapag tayo na born again, ay isang anak, sanggol, tuwang-tuwang magulang. Pag lumaki na kanya yung konti, gusto niya anak niya magka-fellowship niya. Dahil ang Diyos, nakahanap ng tunay, nagkakasama. Oh, nakahanap ng Diyos. Gusto niya ng Diyos, magka-fellowship niya tayo. Paragraph 69. If anybody ever herded sheep when a sheep is lost, he's totally lost. Okay. Alam ba? May isang tunay ito pa. Kung siya napahiwalay sa iglesia, sa kawan, kapag siya napahiwalay at lumagad ang kanyang sarili at siya'y naligaw, totally na siya naligaw. Hindi na alam ang pagbabalik sa kanyang pinanggalingan. Alam kung bakit? Ang tupak kasi nakayuko lang yan lahat yun. Right. Hindi yan nakatingala na kalam kung sino kang di mataas siya. Akala mo matalino na siya. Kung sino na siya. Sabi ng Panginoon, gusto nyo ba na kayo'y pataas? Langit, magpakumbaba muna tayo! Habang tayo pataas ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kailangan ang tupa. Huwag siyang mapahiwalay sa kawan. Right. May isang iglesia. May isang shepherd. Siya si Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang ating obligasyon. Sabi ni Lord, hanapin ko ang aking tupa na wala pa sa kawang ito. Hindi relihiyon. Manampalataya Hallelujah. sa salita ng Diyos. Right. Sama-sama nag-fellowship sa isang katawan, sa isang mensahe, sa isang bautismo ng Espiritu Santo. Hallelujah. Kailangan ng bautismo sa Espiritu Santo.
Kaya kapag isang tupa, parang okay na lang pero meron na hindi magkadalo. Maraming dahilan ang gagawin ng kaaway. Sasagabali niya ito, hadlangan niya ito, marami siyang malalagay sa isip ng tao. Bandang huli, nasanay na siya. Amen. Bali wala na lang. Totally lost siya. Mahirap, wala nang magbabantay sa kanya. Kailangan tupa tagabantay. At ang ating tagabantay ay si Lord Jesus Christ. At ginagawa ka ng buhay dahil sa iyo. Thank you, Lord. Sa krus ng Kalbaryo. Amen. Sige, brother. I've heard of them many times. I found them sheep standing out there when he's Ama lost. tupa na hindi talaga tupa ito. Ang totoo niya, Kristiyano. Ay. Mga anak ng Diyos. Glory. Na nagatayo na lang doon sa labas. Wala na siya sa fellowship. E tinulad siya sa tupa na malayo na. Malaya na siya. Wala na magbabantay sa kanya. Ayaw nang pakialaman siya. Ayaw nang magarinig ng salita ng Diyos na magagabuti sa kanya. Praise the Lord. Praise God. Dahil may sarili na siyang kaisipan. Pero, He will just stand and bleat till the wall gets him or something happens. kita mo, pag malayo na siya, itinulad siya sa tupa na dalapain siya ng lubo. Amen. O kaya ano mga bagay ang mangyayari sa kanya. Ang kaaway, ang demonyo, nag-aabang yan sa atin. Hindi naabangan ng kanyang mga sarili na kawan. Ang abangan niya, ang kawan ng Diyos. Hindi niya inaabangan ang kambing. Tupa ang gusto niyang lapain. Ang sa Diyos, yun ang kanyang lapain. Amen. Hallelujah. Amen. Kung ano mangyayari sa iyo, hindi mo inasahan. Dahil pag lumabas ka sa kawan ng Diyos, wala kasi lalim ng pagbabantay at pamamahala, pagkukutob ng Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Sige, brother. He cannot find his way back. Hindi na siya makabalik, hindi niya makita ang daan para bumalik siya. Dahil nga nakayukulang ito, ganoon ang mga anak ng Diyos. Amen. See? He's totally lost. Totally, naligaw na siya. He's got to have his shepherd. Kailangan mayroong kang tagabantay. Glory. Si Lord ang tagabantay mo. Pero gagamit siya ng mga brothers and sisters upang ang salita ng Diyos may pahayag sa iyo. Pakainin ka. Hindi ka tigurin ka. Kundi bantayan, pangalagaan, pagkakainin mo ito, hindi kastiguhin, tira dito, tira doon. Hindi ganyan ang bantay ng Diyos. Hallelujah. Ang bantay ng Diyos, puno ng pagmamahal, puno ng pag-ibig. Hallelujah. Pagkumbaga, good example. Amen. Hindi siya nagmamataas Glory. na parang hindi mo na sa marisalt, hindi mo na siya, hindi mo na parang atubili ka na lumapit. Nagkakahiya pa sa niyang pa ito'y nagmamataas ang tao ito. Ang tunay na shepherd, nagpapakumbaba. Ang tunay na shepherd ay hindi siya mas mataas kaysa tupa. Amen. Sino ang may mataas na kalagaran?
Ang pastor ang tupa. Ang tupa ang may mataas na kalagayan. Dahil ang pastor, trabantay mo yan. Amen. Glory. Amen. Lord. Sira. And that is the way the human race is. Ganyan ang mga tao, lahi ng tao. See? We can no more save ourselves. Hindi mo maliligtas ang iyong sarili. Then the leopard will lick the spots. Dahil yung sasabing lugo, talaga sasagmarin tayo, papatayin tayo. Amen. See? He just brightens it up as he licks, so it shows his strength. Trying to find his way back. Naghahanap siya ng kalakasan. Hanapin ng daan upang magabalik. Pero hindi na niya matagpuan ang daan na yan. Kailangan may naghahanap sa niya. At huwag sabihin, si Lord na nagdala, si Lord na mamalik sa kanya. Yung mga salitang ganyan, hindi galing sa Diyos. Right. Si Kristo pinakita niya ang kanyang pag-ibig. Namatay siya sa krus upang hanapin ikaw at ako. Amen. Amen. Hindi natin alam kung paano magkabalik sa buhay na walang hanggan. Hindi natin alam matagpuan ng dahan. Pero sabi ng Panginoon, ako ang dahan. Siya ang ating dahan. Ako siya ang katotohanan. Praise the Lord. Hindi ikaw ang naghahanap sa Kanya. Siya ang naghahanap sa akin. Amen. Thank you, Lord. Amen. At hindi sa pabanjing-banjing sa tingin dito, tingin doon, hindi. Ang pastor, manog pangabudlay. Right. Hindi, manog pahapos. Right. Akala ng ibang pastor ay isang profesyon, isang magandang trabaho. Ang pastor, kailangan ibigay mo, pati luha mo, pati buhay mo ibigay mo sa iyong kawan na pinagsayan. Amen. Siya ganun? We find the first thing he tried to do was to try to cover himself up with fig leaves. Anong ganyan ang nangyari kay Dan? Nang siya'y matatumalikod, nahulog sa kasalanan. Ang ginawa niya, kinabunan niya ng dahon ng higos ang kanyang katawan. Itinura dito sa reliyon. Ang tao kinobera niya kanyang sarili sa pamagitan ng reliyon o kaya sa mabuti niyang mga gawa upang ipakita niya siya ng doon sa Diyos, bumalik sa Diyos. Amen. Amen. Hindi gusto ng Diyos yun. Glory. Now, religion is a covering. Ang reliyon, nagtatakip lang pala yun. Is a covering. First thing he tried to do was cover himself, make himself some aprons. Okay. Ganon siya dan. Amen. Hallelujah. Ganon tao. Gustong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga iglesia at ng mga reliyon. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto niya tunay. Pag ang tao tumalikod sa Diyos, tumalikod siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang reliyon hindi makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Right. Siyempre, He found out that they wouldn't work in the presence of God. napagtanto niya. Natagpuan niya, hindi pala tama ito sa harapan ng presensya ng Diyos. See? God condemned the works of his hand. Ayan. Kinundina ng God ang mga gawa ng kamay ng tao. See? Okay? 66. O, sige. But now we find out that what makes man long to fellowship is because that he had once had Bakit ba fellowship. ang Diyos naghahanap ng fellowship? O bakit ang mga tao, ang mga anak ng Diyos, naghahanap ng fellowship? Dahil
Sa puso ng tao, inilagay ng Diyos ang pagkauhaw sa fellowship na siya ay dati nakipag-fellowship sa Diyos. At gusto niya magkaroon muli ng fellowship. Hindi lang fellowship sa masama na kaupo ka dyan, kundi fellowship sa salita ng Diyos. Natutuwa ka, masaya ka, napaya ng Diyos, may bahay na langgan. Mag-enjoy ka sa fellowship. Ang nag-fellowship, yung tunay na ligtas. Ang kaligtasan wala sa relihiyon. Ang kaligtasan ni kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Sa palagay ko, dito putuloy ang katapusan na. After he lost his fellowship with God, he became a wanderer. Ano? He became a wanderer. Tama. Kapag ikay tumalikod sa fellowship, ikaw ay manlalakbay na. Kung saan-saan ka nalalakbay. Kung saan-saan relihiyon ka nasabi. Ano-ano mga ginagawa na lang natin sa ating buhay. Tayo'y manlalakbay na. Amen. Darating na si Lord. Amen. Manlalakbay pa rin tayo. Hallelujah. Kailan ka babalik kay Lord? Right. Kailan ka lumapit kay Lord? Right. Sa kanyang dugo, mayroon tayong fellowship. Amen. Hallelujah. Sa dugo may liwanag. Sa liwanag mayroon tayong fellowship Right. kay Lord Jesus Christ. God be the glory. Kung ikay bumalik na kay Lord, natagpuan mo rin ni Lord, may kagalakan ka, may kasiyahan ka, mayroon kang buhay na langgan. Gusto mo lahat ng fellowship kay Lord. Glory. Hallelujah. Kahit sa bahay, kahit sa trabaho, kahit saan ka. Pag tayo na kay Lord Jesus Christ, may buhay na. Tayo'y natagpuan na. Wala nang kamatayan. Hindi na may walay. Hallelujah. Malapit na si Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tumayo ang bawat isa. Oh God. Hallelujah. Halagyan na mag-fellowship kayo lahat. Hallelujah. Ano mang Lord, kahit ngayon mga bomba may fellowship. Fellowship ng kamatayan. Fellowship ng destruction. Pero tayo fellowship kay Kristo. Yes, amen. Tayo mananakyon. Mananakyon. Ang mga kapangyarihan pinupuli ginagawa sa naman. Dakila ka sa iyong plano sa amin. Dakila ka sa pag-ibig mo sa amin. Pulin ka, dakila ka. Alalaan ng bawat isa na hindi sila makalabas sa gawain ito na walang desisyon sapagkat ang palatandaan ay nagaganap na. Pulin ka ang Diyos, darating ang time na ang lahat mga Kristiyano ay mag-fellowship tapos rapture. Salamat God sa pangalan ni Lord Jesus. Amen.